10 nakakatakot na hula ni Maestra Ganda para sa Pilipinas. Ayon sa kanya, dumaan na raw ang Pilipinas sa maraming unos, pero ang mga darating pa lang, iyon daw ang tunay na babala. Sa kanyang mga baraha, may mga hiwagang lumitaw tungkol sa kapalaran ng bansa at ng mga pinuno nito. Pang-10, ang gabay mula sa kabilang mundo. Ayon kay Maestra Ganda, madalas daw mapanaginipan ni PBBM, ang kanyang ama. Sabi niya, ito raw ay tanda ng babala at paalala mula sa espiritu ni dating Pangulong Marcos Sr. May gustong iparating sa kanya at may gustong iprotekta. Pang-9, ang mga ahas sa palasyo. May mga taong nakapaligid daw sa Pangulo na hindi lahat ay tapat, ngumingiti sa harap pero may balak sa likod. Sabi ni Maestra, babala niya, ang tunay na panganib minsan ay nasa tabi mo lang. Pang-8, ang katotohanang lalabas sa liwanag. Lumawas daw sa baraha ang truth card. Ibig sabihin may mga kasinungalingan at paninira na malapit ng mabunyag. Walang lihim na hindi lalabas, ayon sa kanya. Pang-7, ang panahon ng paglilinis. Sa darating na mga buwan, maraming pangalan sa gobyerno ang mabubunyag. May mga posisyong mawawala at may mga bagong mukha na lilitaw. Ito raw ang simula ng cleansing, isang matinding pagdalisay ng bansa. Pang-6, ang liwanag sa gitna ng bagyo. Sabi ni Maestra, may mission daw si PBBM mula sa langit. Iyong mga unos na dumarating ay hindi kaparusahan, kundi pagsubok ng pananampalataya. Matatag ang puso pero sinusubok ng panahon. Pang-5, ang gulong ng kapalaran. Muling iikot ang kapalaran ng bansa. Magmumula sa krisis, pero sa huli ay pag-asa ang isisilang. Gayunman, babala ng manghuhula, ang pagbangon ay dadaan muna sa pagyanig. Pang-4, yung araw ng pag-ani. Pagkatapos ng hirap, may panahon ng biyaya. Mas uunlad daw ang agrikultura at kabuhayan ng mga Pilipino, ngunit dapat pagdaanan muna ang gutom ng pagdalisay. Walang aning hindi dinilig ng luha, sabi ni Maestra Ganda. Pang-8, ang kaaway sa loob. Hindi lang sa labas galing ang banta. May mga nasa loob ng pamahalaan mismo na gustong pabagsakin ang liderato. Ang ngumingiti sa harap, siya ring nagbibilang ng oras sa iyong likod. Pang-2, ang apoy at lindol ng pagsubok. Mag-ingat daw ang bansa sa paparating na sunog, lindol at kalamidad. Hindi ito parusa, kundi paraan upang gisingin ang bayan sa pagkakalimot. Kapag dumating ang pagyanig, huwag matakot. Ito ang simula ng pagbabago. At ang ating number 1, ang banal na misyon. Sa huling baraha, nakita ni Maestra Ganda ang simbolo ng liwanag. Ayon sa kanya, si PBBM ay may dalang misyon mula sa langit upang tapusin ang siklo ng dilim at buksan ang bagong yugto ng liwanag para sa Pilipinas. Hindi siya iniluklok ng tao lamang, kundi ng tadhana. Disclaimer. Ang mga pahayag na ito ay batay sa interpretasyon at psychic reading ni Maestra Ganda. Hindi ito opisyal na balita o kumpirmadong pangyayari. Layunin lamang nitong maghatid ng impormasyon, aral at pagninilay. 10 pinaka-nakakatakot na hula ni Jovi Vargas tungkol sa gobyerno ng Pilipinas. May paparating bang gulo sa gobyerno? Ayon kay aktor at psychic Jovi Vargas, may ilang pangyayaring posibleng mangyari sa loob ng administrasyon ngayon. Kabilang na ang kaguluhan, pag-angat ng isang queen, at pagbabago sa liderato ng bansa. Sabi pa nga niya, sana mali ako. Ngayon alamin natin ang 10 pinaka-nakakatakot na hula ni Jovi Vargas tungkol sa gobyerno ng Pilipinas. Pang-10, may kaguluhan sa gobyerno. Ito pa pala, ang gobyerno, medyo nakakakita ako ng kaguluhan din ha. Ayon kay Jovi Vargas, tila may paparating na gulo o sigalot sa loob mismo ng pamahalaan. Posibleng may kinalaman ito sa mga isyong matagal nang hindi nalulutas. Hindi niya binanggit kung anong klaseng kaguluhan, pero malinaw, may hindi pagkakaunawaan o banggaan sa itaas. Pang-9, lalabas ang isang malaking issue. Bago matapos ang taon, may lalabas na issue na medyo may gulo akong nararamdaman. Sinabi ni Jovi na bago pa matapos ang taon, may isang malaking issue raw na pwedeng magpayanig sa bansa. Hindi niya sinabi kung political scandal o corruption, pero malinaw ang pahiwatig. May mabubunyag na hindi maganda. Pang-8, peligro sa termino ng Pangulo. Kung hindi niya maayos, hindi niya matatapos. Magpapalit tayo ng bagong presidente, isa ito sa mga pinaka-nakakagulat na linya ni Jovi. Ayon sa kanya,
Kung hindi maaayos ng kasalukuyang Pangulo ang mga issue sa loob ng gobyerno, posible raw na hindi nito matapos ang kanyang termino. Hindi raw ito sumpa, kundi energy reading ng sitwasyon, na kung di maagapan, maaaring mauwi sa pagbabago ng liderato. Pangpito, may negative energy sa itaas. May mga pagbabago siyang gustong gawin, pero may negative energy na pumapasok. Sabi ni Jovi, kahit gusto raw ng Pangulo ng pagbabago, tila may mga puwersang humahadlang. Pwedeng internal conflict o mga taong nasa paligid na hindi tapat. Ang babala niya, kapag hindi ito nalinis, mas lalala pa ang tensyon. Pang-anim, tahimik ang dalawang partido pero may sasabog. Tahimik lang ang dalawang partido pero may sasabog bigla na issue. Ang pahayag na ito ay tila babala ng isang paparating na political explosion. Habang tahimik daw ngayon ang dalawang kampo, posibleng may inihahandang rebelasyon o pag-atake. Para kay Jovi, ang katahimikan minsan ay simula ng bagyo. Panglima, magkakaroon ng pagbabago sa kaso ni Tatay Digong. Palagay ko merong pagbabago sa kaso ni Digong, pero may kaso pa rin. Marami ang nagtatanong kung makakauwi ba si dating Pangulong Duterte. Sabi ni Jovi, may konting liwanag sa kaso pero hindi pa tapos. Pwede raw siyang maampunan o tanggapin ng ibang bansa. Kung totoo man, ibig sabihin ay may kalayaan pero may kasamang limitasyon. Pang-apat, may senador na dapat mag-ingat. Pwede siyang magkaroon ng pagpunta. Papunta siya sa ICC. Babala ni Jovi, may isang senador daw na maaaring harapin ang international na kaso. Hindi niya pinangalanan pero malinaw na may connection sa International Criminal Court. Sabi niya, hindi ko gusto ang nakikita kong haharapin niya. Isang pahiwatig ng paparating na kontrobersya. Pangatlo, pagkakawatak ng mga politiko. May mga lilipat, may mga nakikiramdam. Pero kung maayos ng presidente, tuloy siya. Tingin ni Jovi, unti-unti nang magkakaroon ng realignment sa politika. May mga lilipat ng kampo, may mga iiwan ang dating kaalyado. Pero kung maayos ito ng Pangulo, mananatili raw siyang matatag. Isang hula ng posibleng reshuffling sa kapangyarihan. Pangalawa, lilitaw ang isang queen. May lalamang talaga kapag nangyari yon, ay queen, papalitan siya. May lalamang na babae. Ito ang pinakamisteryosong hula ni Jovi Vargas. Ayon sa kanya, may babaeng lilitaw na maaaring magdala ng malaking pagbabago sa bansa. Hindi niya binanggit kung ito ay literal na pagpapalit ng presidente o simbolo ng pag-angat ng isang babaeng leader. Pero malinaw, isang queen ang lalamang. And ang ating number 1, sana mali ako. Sa dulo ng lahat ng ito, may sinabi si Jovi na tumatak sa mga nakapanood. Sana mali ako. Bagaman marami siyang nakita, aminado siyang hindi niya gustong magkatotoo ang mga ito. Ayon sa kanya, hindi ito upang manakot, kundi para magbigay babala. Na dapat maging maingat ang mga nasa kapangyarihan at magkaisa ang mga Pilipino. Tandaan, mangyari man o hindi ang mga hula, lagi nating tandaan na sa Diyos lang tayo magtiwala, hindi sa mga manghuhula. Ano sa palagay mo? Mangyayari kaya ang mga hula na ito o isa lamang itong kwentong bunga ng malikot na imahinasyon? Ikomento mo ito sa ibaba. Huwag kalimutang i-like, i-share at mag-subscribe. Maraming salamat at God bless.